Hey guys! Welcome! So today is Monday, December 11. Gagawa tayo ng movie review. Okay? I don't usually do movie review pero ito kasi related sa prepping and related sa nangyayari ngayon. So, Leave the World Behind. Yan, sa mapapanood sa Netflix. Okay, so pinanood namin kagabi, pamilya, excited ako kasi I was expecting something na na maganda, no? Related sa prepping. Yun lang expectation ko, no? Wala akong pakialam kung sino yung artista. Okay. So kung hindi pa napapanood yung movie, no? Baka gusto yung wag mo na panoorin to video na to kasi spoiler alert. Pero kailangan ko na siyempre ibigay yung insights ko. Kasi nga, related to sa prepping. Okay. So, sabi ko kanina, gagawa ko ng notes. Hindi na, as we go na lang. Okay. So, ito yung niya, yung commercial. There's something wrong with the TV. It's all messed up. I wonder what that means. Nawala na signal ang TV, internet, cellphones, yan, communication, wala. Okay. Or what could it mean? It could be over in a couple of hours. You know something. I'm sure this will turn out to be. Okay, eto, characters tayo. Siyempre, sikat na sila Ethan Hunt tsaka si Julia Roberts, 'di ba? Napansin ko lang masyadong matagal yung camera kila Julia Roberts, Ethan Hunt. Ano ibig sabihin? Masyadong matagal sa kanila. Parang ang tagal ng storya. Ano ba talaga mangyayari? So, makita pa yung nagsasayaw sila, nagluluto. Hindi natin kailangan yun di ba? Parang may inip ka 'di ba? Parang ang bagal. Hintay ko yung Tapos etong character na to, may pa-mystery effect siya. May pa-mystery. Sabi ko, ano ba to? Kasama ba to sa mga may pakana nito? Ganyan. Ba't ganito to kumilos? Parang napaka-mysterious. Yung acting niya, yung kinikilos niya, yung character pala niya, hindi acting. Yung character niya, parang paiisipin ka na, kasabwat ba to? May masama ba tong intensyon? Pero in the end, wala naman pala. Ano ba naman to? So, ayan A big nothing. Okay. Magandang scene or part of the movie. Okay? So, basically, ang nangyari sa movie, drum roll, is na-hack and under attack ang US, no? Inatake ang US. Nagsimula sa mga sa hacking. Okay? So, yun nga nawala na signals, ultimo satellite phone, wala. So, ang purpose daw ng satellite, in-explain pa ng lalaki, purpose ng satellite phone is kahit walang signal lang lahat, basta may satellite, gagana yung sat phone. Ang problema, hindi gumagana yung sat phone. So, ibig sabihin, wala na yung satellite din. And ito, yung pinaka, realization of owning an EV, no? Electric vehicle. Kita niya, nagulat siya. Itong mga Tesla, nakaharang sa kalsada. Hindi sila makadaan. And mga bago yung mga Tesla na yan. And nakokontrol yan from somewhere. Yan din na ayaw ko. Kaya ayaw ko ng mag-EV. So, a few months ago, mga dating ko kakilala, nag-usap kami about cars. Sabi sa amin, baka kayo ang unang magkaroon ng Tesla sa grupo na. Sabi ko, hindi, ayoko ng Tesla. Bakit? Kasi nga yung ganyan, yung control, may possibility ng control. Ano ibig sabihin? Naka-online palagi yung kotse mo, alam nila kung nasaan ka, and yun nga, may remote na pwede nilang may autopilot feature, pwede nilang kontrolin yung yung kotse mo, no? So ang mga post dati is baka mamaya pag under the government na yung kotse mo, may pinost ka lang sa FB na hindi gusto ng gobyerno, disable nila yung kotse mo. Although it's just a joke or a meme, pwede. So ito, nangyari dito sa movie. 'Di ba? Kinontrol talaga yung mga kotse. Tapos yun pa ayaw ko sa mga EVs like Tesla, no? Alam nila kung nasaan ka, hindi ka makakapagtago. Sabi nung
nung pamangking ko si BJ, ba't ka naman magtatago? Wala ka namang kasalanan, hindi ka naman kriminal. Well, when the time comes, paano pag naging kriminal yung gobyerno, yung mga nakaupo sa gobyerno? Ha? Sila yung kriminal, sila yung may mga masamang ginagawa at hahanapin ka nila kasi ikaw matino ka. Anong gagawin mo? 'Di ba? If it's the other way around, paano kung hindi ikaw ang kriminal? Yung kriminal yung nagko-control ng Tesla. Yari ka, 'di ba? So wag masyadong dependent sa technology. Ito yung magandang feature. And parang nag-react yata si Elon Musk regarding sa scene na to, which is possible naman talaga eh. 'Di ba? In the wrong hands, pag nasa kanya yung control ng EV, pwede niyang gawin to. Muntik na nga sila mabangga. Panoorin niyo na lang yung scene na yan. Okay? We'll look back on this one day and laugh, I guarantee you. I think that ship Yan. Tapos yung unang catastrophe nung may parating na ship na sumadsa dyan sa beach, parang parang hindi big deal, parang ganon, sa yung pagkaka-portray sa pelikula. Pero sa totoong buhay siguro, ang dami ng reporters dyan, ang dami ng taong vlogger dyan, ang daming vlogger dyan. Hindi, parang napaka-organized pala na naglalakad papunta sa sasakyan nila. Parang hindi is heading realistic. towards us. What? What does that mean? We shouldn't speculate. Haven't you been picking up? Okay, eto, importante to. Okay, si Kevin Bacon. Si Kevin Bacon, napansin lang ni Julia Roberts na nag-i-stock up ng supplies, no? Naalala niya. So, learning experience to sa mga preppers and would-be preppers. So, as much as possible, be discreet in your preps. No, huwag niyong papaalam. As much as ako, wala na. Tulong ko na lang to sa mga kababayan natin kasi it's too late for me, no? Matagal na ako nasa internet. Okay? Nasa listahan na ako ng gobyerno actually. Ng Homeland Security. Totoo yan. Separate kwento yun. Anyway, ito. Yan. Si Kevin Bacon, naalala ni Julia Roberts, may nakasabay ako sa store na nag-stock up. Alam niya na may mangyayari. No? So, yan. When shit hits the fan, hahanapin nila? Hanapin nila yung mga preppers kasi alam daw ng mga preppers kung ano nangyayari. And in-expect ko na yan, no, as a prepper, long time prepper, no, pag may nagkagulo talaga, yung SHTF, alam ko may kakatok sa pinto ko na mga dati kong kakilala pa dahil alam nila kung anong klaseng ordinaryong mamamayan. Okay? Alam nila yung mga, kahit pa paano may idea sila. So, ganyan yung ginawa dun sa movie. I think it is possible. Highly possible talaga na ganito. So, eto, humihingi sila ng tulong kasi yung anak ni Ethan Hawke, kailangan niya ng gamot. So, alam nila may supplies to. Yun ang problema, no? Pag alam na ikaw yung prepper sa grupo, ikaw talaga pupuntahan. So, be prepared. Kung anong gagawin nyo, it's up to you. Parang tinanong din ako na miss ko niya kagabi. Sabi, paano yan pag may kakilala tayo pumunta sa atin, 'di ba? Hingi ng tulong. Similar with yung ginawa ni Kevin Bacon, 'di ba? Hindi ka basta-basta mag-accept. Kahit kakilala mo, kahit kaibigan mo pa yan, kahit kamag-anak mo pa yan. Bakit? In times of crisis, SHTF, nagbabago ugali ng tao. Yun yung parting question sa mga prepper dati pag gumagawa ka ng video, di ba? In times of needs or desperations, anong gagawin mo para sa pamilya mo? Di ba? Lahat. So, ganun din ang gagawin ng mga yan, di ba? What's going on out there? Okay, so isa pang aspect pa pala nun, sabi ni Ethan na may nakita daw sila mga pamphlet, Arabic. So, kasi America is under attack. So, sabi na Arabic. Pero sabi nitong si Kevin Bacon, Koreans daw yan. Koreans and the Chinese, parang ganun. So, possible na, iba-ibang bansa nagsama-sama para atakihin yung US. So, pwede, no? And then, yung last part nga daw, may pumutok na atomic bomb or nuclear bomb sa New York. Hindi sinabi kung kanino galing yon, kung yung enemies
na mga bansa or enemies from within. Ibig sabihin, alam niyo naman sa US maraming panggulo dito eh. Hindi lahat ng pumapasok ng US, 'di ba? Gusto ang US. May pumapasok dito para sirain ang US. Ganun 'yun. So, mapapaisip ka talaga. Ito lang hindi ko I don't think this is nothing. Yan. So, may scene na nakita niya, nagbabagsakan yung mga eroplano. Siyempre, na-hack nga eh. So, anything na merong computer, di ba? Delikado. We're in this together until things get back to normal. There is no going back to normal. Whoever's pulling the strings Yan, nakita niyo yun, di ba? Yung Tesla. wants us to finish it. Yan, pag desperado ka, talaga, yung mga dating hindi mo kayang gawin, magagawa mo. Pagka, SHTF na. Okay, may pinakita pa dito, merong frequency na ginamit na, yan, masakit sa tenga. So, I don't know kung yan na ba yung sinasabi nilang 5G, weaponized na 5G frequency. I don't know. Kasi maraming questions talaga yung movie. Hindi talaga nila sinabi lahat eh. Okay? Alam niyo ba yung body natin nagva-vibrate in a certain frequency? So, syempre, kung outside that frequency, healthy frequency, merong mga unhealthy vibration. So, research nyo. Totoo yun. We're gonna be okay, right? Okay, tingnan yung t-shirt niya, di ba? Nakalagay, obey. Yeah. Okay, yan. Okay, so, ano pa? Basahin natin yung mga nakakita natin sa internet. Yan. O, sabi ko sa misis ko, okay, ito, kumakalat din sa internet to, yung scene na to. Obey NASA. Diba? Napaka-coincidental naman yan na nauna pa. Ba't dito yung lalaki nandito sa kanan? Nasa obey sana. No? Mas tinago. Ito, obvious na eh. No, obvious na. Sabi nga ng misis ko, baka naman, coincidence lang yan. Ganyan. Hindi pwede. Alam ng mga nasa production yan, alam ng mga artista yan na kung ano yung susuot nyo, di ba? May nagsabi niya kung ano yung susuot nyo or may nagbigay sa inyo kung ano susuot nyo. So, subliminal message daw, obey NASA. Tandaan nyo yan. Bakit? Well, malalim din kasi ang ang conspiracy dyan sa NASA. Yeah, okay. Ethan Hawke, so this is a movie, okay? Okay, hindi yan. So this is a movie, hindi siya series, although binbreakdown nila part by part. Okay, so tapos yung ending, I'm sorry I have to say this. Nung dumating yung ending, mapapaisip ka, ano ba, tapos na ba? O may part 2 pa ba to? Parang bitin na bitin. Hindi talaga nila pinakita eh. Talaga pag-iisipin ka lang nila. In a way, pag-iisipin ka nila, no, hindi lahat nila binigay. Hindi siya spoon feeding. Mapapaisip ka talaga. Kaya siguro, reading at the comments, marami rin nagkagusto nung movie. Marami nagkagusto. Pero itong tumatak sa akin Ayan, this was an awesome movie. Wanted to keep going. They could have made it series. Ito tumatak sa akin eh. If you like a movie that's extra weird and slow, sinabi ko na, and has constant eerie music like something is about to happen any minute, but never does, this is your movie. Yeah, wala naman talaga. Wala talagang nangyari. Wala talagang walang kalaban na pinakita. Walang nangyari. Ang pinaka-weird na eksena siguro yung anak nilang lalaki nung binubunot niya yung ngipin niya. No, sabi namin, nung binunot niya yung ngipin niya, binunot niya pa kasi sabi namin dito, stop doing that. Why are you doing that? Bakit mo bubunutin mo ang ngipin mo, no? Naapektuhan ng sakit yung nagkasakit yung anak niya. Anyway, so yun siguro yung pinaka-weird. Pero the rest, okay lang. So,
Meron pa ako nakitang ano, no? May nakita akong, sorry. May nakita akong post sa prepper, sa prepper group, Pinoy prepper group, no? Kung ano daw, basahin ko na lang. Hindi ko na may, the cast, cinematography, highly recommended. Just go watch it. Para lalo tayong maparanoid. So, parang, ano lang, kasi member ka ng prepper group, tapos, ang tingin mo pala sa mga preppers, paranoid. Which is, para siguro sa mga non-preppers, ang perspective, and, mga baguhang preppers. Bakit? Kasi ako, parang, expected na yun. Kaya sabi ko sa inyo, yung prepping ko, pag tinatanong ko, what are you prepping for? I'm prepping for the zombie apocalypse. Bakit? Yun na kasi yung pinakamalalang naisip ko. Siguro ang masasyak lang dyan, yung mga nagpe-prep for lindol, for typhoon, na yearly nangyayari naman. Diba? Para sa akin, mag-prep ka na yung sa pinakamalala na sitwasyon na maisip mo. Extreme measures nga daw ang prepping diba? Hindi magpe-prep ka para sa ulan bukas. I don't know. So, ibang-iba yung iba talaga tingin ng mga baguhan sa prepping in terms of definition of prepping. Pag matagal ka nang nagpe-prep, this movie will bore you. Ayan, yun na sabi ko, pag matagal ka ng prepper. Okay? Kasi you're expecting something worse na hindi dumating, no? Pero siguro sa mga non-preppers, yan, maraming binabasa ko na yung mga comments ng iba. Yeah, this should have been a show. I want to keep going. Yeah, maganda raw. Awesome movie. Siguro, pag hindi ka prepper and against prepping ka, hindi nakakita ka ng ganito, kasi na-realize mo, posible pala yun. Okay? So, final thoughts. Okay. Para sa akin, it's nice to watch. Yeah. Para sa akin bitin. I was expecting more, and at least may resolution at the end. Resolution, I mean, sana pinag-pick nila interest, sana masettle yung hindi, paiisipin ka lang kung ano mangyayari sa susunod, di ba? And I don't know, kasi siguro dahil long time prepper na ako. And what else? In terms of baka daw ma-paranoid kayo lalo. Hindi, prepping is not being paranoid. To prepare is not to be a paranoid person. Hindi naman Kaya nga actually, because I am a prepper, mas kampante ako na kasi nga yung pinag-aanda ko nga mas malala pa diyan Tapos ganyan lang yung nangyari sa kanila. Walang aggressor, wala silang kinatatakutan na kalaban. Di ba? Di ba? So, hindi ka kung matagal ka ng prepper, kung talagang prepper ka, hindi ka mapaparanoid dyan. Or hindi ka maapektuhan. Kasi, walang challenge para sa mga seasoned preppers. Yung sitwasyon na pinuntahan nitong pamilya na to. Anyway, tapos yun pa pala, baka makalimutan, yung pangalan ng Airbnb, Leave the World Behind, which is the title of the movie. Yan ang ayaw ko, yung binimension ng mga cast yung title ng pelikula nila. Diyos ko po, parang OA na OA, no? Parang nga yun, The Dead Won't Die. Palaging minimension, yung pelikula yun, palaging minimension yung title. Anyway, so that's it, no? Panoorin nyo pa rin yung movie. Siyempre, may makukuha kayong mga points na matagal na natin pinipreach, di ba? And para sa akin, kulang. Para sa akin, kulang lang. Okay? I expected more. Pero, okay lang. Anyway, so that's it guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa movie review ng Leave the World Behind sa Netflix. Thanks for watching guys. Bye.